very busy yung mga trucks para sa pagre-reclaim ng lupa. Dito binapasak yun and then dadalhin. Hello sa Mingming. Para tumaas. Si Mingming oh. Hindi ko, meaning ko yung ano. Hello Mingming. Hello mga kasenyor, today babalik tayo sa probinsya ng Bulacan para bisitahin uli ang mga lugar, mga coastal barangay at ang mga municipality na apektado ng rising sea level. So, ito is brought about by globally by climate change, pero sa Bulacan 3 times yung nangyayari sa global standard ng pagtaas ng tubig dahil sa mga groundwater extraction, yung reclamation project, at saka flood control projects na hindi sufficient. So, tara na! Samahan nyo na kami at para pasyalan natin ang probinsya ng Bulacan para tingnan ang nangyayari sa pagtaas ng tubig. Let's go! So, nandito na tayo sa river going to Pamarawan, palabas sa Metro Manila. We're riding a boat. We rented this boat. Nakikita natin yung mga coastal communities. Ito yung diba ginagawang sukang Pongbong? Maybe. Ayan eh, natatawag ka. So makikita yung mga migratory birds, ang dami oh.
It's an old growth mangrove, ah. Hindi siya... Ito yung mga kinuna ng video ni ano, Eman. Ha? And then, ito yung mga nipa Pwede palm. na, pwede mag-firefly dito. Dami yung mga ibon. May mga bahay naman. Santa Bukawan. Sa may MacBook. Ang dami oh, sa puno oh. Sa mangrove oh. Ha? Ito yung babatnin. Kaya si Kuya, di mo nasagot. Sinabi mo na lang yung barangay na ano, Babatnin. Malabo mata ko. Ano ba yung sign? Babatnin na yung nakalagay. City of Manila. Kasi may nakalagay din kayo yung barangay. Barangay pala Ang siya. dami, parang siyang ano. Parang Valenzuela. Parang Venice. Modern yung bahay ba? Barangay Babatnin. Siyang Venice oh. Ay, meron ganito dito sa... Tapos yung bahay naka-cantilever pa oh. O, oh, diba? Parang si Tangkay, merong bridge between island. Merong bridge, oh. Ah, Venice. Venice, lakas maka-Venice. Abandon na yung bahay, oh. Wala na. Talaga? So that's Pamarawan. Yan sa Fishport tayo bababa. Aba, parang gumanda Fishport. Ano yung basura? Hindi ba? Inayos, oh. Ang daming basura dyan. Yung tapat niya ay materials. Pamarawan. So, papunta na tayo ng Pamarawan. Ito yun.
biyahe yan papuntang Malolos. Dito sa Sinakay natin. Ayan, nandito yung boat natin. So nandito sa Pamarawan, nag-ikot tayo saglit. So yung school, binabaha daw regularly hanggang tuhod dito. Pero sa school, tinaasan na pero mukhang nagkakatubig pa rin. Kakawa na may mga estudyante. So nandito tayo sa Pamarawan Island. Lahat yan lumulubog pag high tide. Bahan na Pamarawan. Yun yung kita sa sa labas yung Virgin Mary niya. So pati Virgin Mary nasa bangka. Stella Maris daw. So palis na tayo ng Pamarawan. Sakay natin next destination. Malalaman natin. Depende kasi sa tide saka sa location. So lumabas na tayo ng Manila Bay. So nakikita natin mga fish pen. Ito yung mga mangroves pa rin. Napaka-importante ng mangroves para sa mga isda, sa mga alimango, hipon. Kaya nire-retain na tayo ng fish na malapit sa bakit mangrove. So first time natin makikita medyo malapit yung ginagawang reclamation para sa bagong airport. This is Bulacan, Barangay Taliptip. So dito yung Sitio Pariahan eh. So it looks like yung mga bahay, mga simbahan na dating nakikita. Ito ipakita ko yung picture. Oy, isda! Isda! Nagtatalunan, no? Ay, hinuhuli nila. Yan, hinuhuli nila. Ay, ang dami isda. Nasa mapa ng airport. Yung Manila Airport nasa Google Maps. Ito yung dating Sitio Pariahan at saka Barangay Taliptip. Wala na, lubog na ng structure. Kwento nga po nung parang civil engineer ng Obando, 1/3 daw po ng Obando is pinili ng San Miguel. Wow. Aabot sa inyo. Ako, visible po siya pag sa gabi. Saan yung lupa ni nanay? Sisalisan niyo lahat kasi magugulabog sila by the trees. Yeah, ito noisy. Yun yung isa sa mga takes na parang hindi mo lagi naririnig i-discuss. Kasi kung todo kasi sabihin nila na hindi siya permission sa daan, hindi siya permission sa amin. Hindi mo maitakapila yung ingay ng aeroplano, ilaw. Kahit yung mga isda, may oras na tulog yan eh. Kaya may oras na takapila. Hindi na malambot yung lupa dyan. Parang So, ayan, binababa yung lupa galing sa ibang lugar. Yung kulay green na boat. Tawag dyan sa green na boat, ma? Pero mukhang sa kanan runway na to. Oh. Ito yung barge. Again, ito yung ginagawang airport. Ang bagong Manila International Airport. Ultimately, nalapitan natin. At ang daming isda, ang daming ibon. Saan ang galing lahat yung lupa na yun? Sa abangan ninakaw ng palit yan. Diba? Nakapak.
very busy yung mga trucks para sa pagre-reclaim ng lupa. Dito binapasak yun and then dadalhin na para spread yung lupa. 18. Ito yung ano, sitio Pariyahan pala. Oo, lalapit daw tayo. Doon naman tayo dadaan. Kaya pala may mga bato. Buti na-notice mo, bakit may mga bato? Suppose, ito yung mga structure ng mga dating ano dito, kabahayan. I'm seeing an abandoned church. Ano ba yan nangyari dito? Nasa gitna siya ng dagat or dati siyang part of the mainland kaso because of rising seawater lumubog na siya at inabandon na siya. It's an abandoned church. Ano, pwede maglakad sa gubat. Oo. Imagine, no, may abandoned simbahan sa gitna ng Manila Bay. We're not expecting this. Merong Google Map, ano nakalagay? Torres Island. Pero sa Google Maps po, hindi pa siya tubig. Land pa. Land pa siya sa map. Island. Grabe, so ito pala sulit na yung biyahe natin. Grabe. Abandoned church. May mga rock climber dito. Grabe. Sabi dito. Hindi natin na-expect na may ganito dito. It's an abandoned church. So dati daw siya part ng ngayon kinain na siya ng dagat because of rising sea level. Grabe. Sulit na sulit ang biyahe natin. Nakita natin. Get as close as possible. May element pa. So, kung nasaan yung fish pan ngayon sa mga dating kabahayan niya. So hindi natin makalapit dahil may mga structure sa ilalim. Yan para meron pang isang bahay, building doon. Marami pa pala sa dulo. Sa likod marami pa oh. Mga kabahayan. Pansal ko. Baka naman beach dati yan. Baka beach din yan dati, aroma din. Yung ibon no, nakakulong, hindi na siya makawala. Ayun, So where we going? binuwangan. Island. Yung ancient islands na sabi. Yung ancient islands na sabi.
lakas makatawi-tawi. These are the houses in Pinawangan. Meron pala ganito existing din sa Pilipinas. Ito yung bababa tayo ng Binuangan. We're going to the church. It's Nuestra Señora de Salambao yata yun. We're now in Obando. Ito na yung kanilang fishport. Yung fishport. Ayun yung, So ito parang jeep pupunuin mo na. 20-20. Sa Binuangan to. Malayo pa simbahan dito. Saan po punta yan? Obando, fishport. Ito, Yeah. Binuangan to. We're landing dito sa Binuangan. This is one of the ancient towns. Pakita ko sa iyo during nasa Bilardi map siya ito. And then it was mentioned in the Laguna Copper Plate. Ito rin yung mentioned doon. So we just landed dito sa Binuangan. Very interesting. So punta tayo sa simbahan ng Binuangan. So again, kung nakikita nyo tumataas yung dinadaanan natin dahil binabaha ito. So imagine this. Pupuntahan natin itong places like Binuangan. Salamat sa ating kay Manuel Bailosis at napuntahan natin to finally. This is part of Obando already, kaso separate island. So this is the Nuestra Señora de Salambao dito sa isla ng Buruangan. Ito yung kwento na simbahan. Ay, pinagbukas pa tayo ng mga taga-simbahan. Salamat po. Ay, thank you. Tingnan niyo sir yung kisame, nakatalaba ang nakalagay sa Saan? Ah, talaga. Talaba? Ay, oo. News. Thank you. Talaban talaga nakalagay sa case. Oo nga, ano, diba? Ayan, sa taas, talaba. Diba? Yung parang effect ng stars. Kanyang ano, talaba talaga ginamit. And then ito yung Our Lady of Salambao, nasa Señora de Salambao. Nasa Salambao is parang net yata yan. Ganda naman ang simbahan. Tuwa naman, narating natin ito yung simbahan. So this is the story of the Nuestra Señora de Salambao. Nahuli siya sa lambat. Pero hindi siya lambat, kundi that method of salambao with bamboo tsaka net. Na pag inano mo, yung cross biglang tataas siya. Ito yung mga bells sa mga lumubog na simbahan. Santo Niño de Sitio Torres. Nasa yung pinuntahan natin. Torres, ayun to si Chico. Ayun may simbahan? So ito yung 7 simbahan na lumubog na kinain ng dagat. Nakita natin kanina sa Santo Niño de Torres. And then yung Santa Cruz Pariahan Church. Ito yung na-picture ni Bian. Pakita ko yung picture. Ito yan. And bunutan. Mga sitio siya. Yun yung pinunan yun. Oo. Okay, tuloy pa tayo. Papunta tayo sa Parola. Going to the Parola. It's really a small island. So makita natin yung Parola. Yung mga original mga kabahayan yun, no? Dito yan sa lugar na to. Talagang kinain na talaga ng tubig.
So mukhang hindi na napapakinabangan itong bahay. So normal, no? Lumulubog daw talaga, sabi ni ate. We're going to the lighthouse. Buti may kuryente. Hello, si Mingming. Para tumaas. Oo. Si Mingming. Si Mingming, oh. Hindi po. Miming po yung ano. May Mingming. Okay, we're going to the lighthouse. Mga bata. May lighthouse. Dito sa langit. So, dapat kita na natin ang mainland. Ayun na. Yung mga simbahan. Yun na yung mainland ng Obando. Wait. You guys want TikTok? Thank you, TikTok. So, this is the lighthouse overlooking ito yung bay, and from that side we can already see Obando. Ayun yung simbahan. Ito yung nakikita yung saga. Hindi, pero mabilis siya ha. From Malolos to here. Mabilis siya. Ayun, nawala siya. Airport ang... May nakita tayong banana cue. Yan, may luto na banana cue. Oo, luto na mo. Luto na banana cue. Pinuntahan ka sa iba. Magkano pa isa? 25. 25. Isa ako. Yan. Mainit-init pa. Ako, ayan o, bagong Ayan. Ako tayo ng banana cue. Mainit pa. Pero pwede masagay. So, pabalik na tayo. So, saan tayo sumakay? Ito na yung pinakapyan nila. So, papunta naman tayo ng bayan ng Obando. Doon tayo kakain ng lunch. Imagine nyo, nakapagbiyahe tayo from Malolos to Obando by Manila Bay. Ito yung ginagawa ng ating mga ninuno during Spanish period. Goodbye Binuangan, ng ganda mo, sana ma-preserve ka forever para yung ancient history mo is mag-iitak pa. Parang nasa field sila o may kaprasong island. Small church. Simbahan nga siya talaga, oh. Sorry. Or babaan mo. Ganyan. Okay na to? Nasa stilts lahat ng bahay, oh. Medyo. Saan tayo mga bata? Private property, no trespassing. We are already arriving sa may fishport ng Obando, sa may likod ng Palengke. At medyo may nakikita na tayong Jollibee. Ayun, no? Sa kanan. Bangka drive-thru.
Update day din pag minsan. So don't leave anything. Yun lang yung ano. Nakakatawa naman talagang market kaagad ng tumbok natin. So this is Ubando Fishport. Oo. Sa simbahan dito? Ah, okay. Ito yung nakikita. Eh, Nobo yung kulay green. Okay, Fishport. Yan, malap. So, nakikita na natin si Jollibee. Kaya naman yung mga papunta ng Binuangan, tsaka iba pang lake. Ayan mga yan. Yan. Ito pa gusto sumakay dyan eh. Nakita ko yan. Yan ang taxi nila. Magkano pa masaya dyan? 20? 40 daw sabi ng mga bata. Ayan. Nakatuwa naman yung meron. We're landing dito sa Fishport na Ubando. Alam mo nagawa natin. You made it! From Malabon to Ubando by boat. Malolos. From Malolos pala to Ubando by boat. Sorry! Okay, we landed already sa Malabon. Sa Malabon. Sa Ubando. Ito yung doon tayo galing sa Manila Bay. Okay. Dito na tayo, imagine nyo. We're now in Ubando by boat from Malolos. Nagawa na natin yun. It's a very interesting adventure. Bihira yung gumawa. Showing Ubando. It's a very interesting market. So, nasa palengke pala tayo, katabi ng Fishport. At sumakay tayo ng tuk-tuk papuntang Macdomeng. Ito daw ang kainan ng mga local, so doon tayo papunta. Kaway-kaway tayo! Shout out! Sa'yo na ating biyahe. Adventure talaga. So, Macdomeng. Sikat daw sa Tapsi doon. Nag-order na ng mga kasama natin. We ordered pancit canton at saka kanin. O siya, meron kamatis. Mahal na kamatis ngayon. Ordered pancit canton. Ang dami pala. And then may rice pa. Talagang gutom na to. Dumating tayo dito sa simbahan naman ng Ubando. Dahil tayo nag-boat from Malolos to Ubando at katakatap sa kumain. Meron na tayong energy para mag-explore muna ulit. Ganda ang simbahan.
So done with the Church of Obando. Now, time to go back sa boat natin kung saan tayo sumakay kanina. So may punta tayo sa may port mismo sa pier. Okay, pabalik na tayo sa may pier. So may Jollibee dito at saka ang landmark papunta sa pier is Dobo. Yung kulay green na nakikita nyo, that's Dobo. Pag umaga daw, this is baksakan ng seafood. So, done with Obando. Now, time to go back to Malolos. Diretso na tayo. Hello, yellow. Wow! Kuya, Waki, trick shot! Yan. So, pabalik na tayo. Ito yung papunta sa isla na pinuntahan natin. Pinaluyan. Imagine mo, napuntahan natin. So, pabalik na tayo ng Malolos. Ganda na ginawa nating adventure. First time from Malolos to Obando by boat via Manila Bay, diba? Ganda nakakagawa naman tayo. Okay, departing from Obando, pabalik ulit tayo. That's already going back to Malolos. Dahil ulit tayo ng airport. Bye-bye. See you soon. So sa kabilang side tayo naman. So dapat actually nasa dagat. So napapalipitan siya ng tubig. So ito yung kabilang side. Kanina yung kabilang side. Hindi natin kanina. Maglalagay ng bridge connecting mainland with the airport. Again, airport construction. Paano dala mga sasakyan yan? Yun ang dami sasakyan. Oo. Good job, babe. Barangay Babatin. Babatin. Baka lang ba? Oo, sumakay na siguro. Ayun na siya. Ang lakas maka-Venice nito.
Ito, ganda ang fit niya, oh. Hello. Okay, dito na tayo. Yung sport ng... Malolos pa ba ito? Palalas. Banye-banyera na. So, dumating na tayo dito sa Palanasan. So, ito yung mga fish. Nabakas tayo mga isda. Kaya consignation pala is parang middle na yan. Hello mga ka-senior, finally nakaka-uwi na tayo ng bahay after spending a whole day exploring the rivers and waters of Bulacan. So, it's part to actually from ginawa nating adventure a few months ago because we wanted to see kung ano yung epekto ng mga flooding, rising sea waters sa Bulacan. At nagawa natin to very successfully. So, I'm glad na sinubukan uli natin to. This time, ang ginawa natin is to travel from Malolos all the way to Obando by boat. So, bihira lang itong ginagawa. I think it's one of a kind adventure na ginawa natin. And we were glad that marami suma sa atin dahil na-inorganize natin itong lakad na ito. So, nag-umpisa tayo actually sa Malolos because it's very historic na sa Malolos tayo nag-umpisa dahil sa Malolos nangyari yung Malolos Convention at nireplicate natin yung ginawa during that time na ang mga members ng Malolos Convention, mga representatives at iba pang mga attendees ay dumating hindi by car, dahil wala pang kotse noon. Meron iba dumating by karawahe, pero karamihan ay dumating by boat. So, they traveled to Malolos using yung river system ng Malolos, yung sa Calero at saka Tampoy River, and nanggaling sila sa Bulacan, sa Pampanga, sa Bataan, sa Cavite, at iba-iba pang lugar sa may Southern Luzon. So, ito yung nireplicate natin and I'm glad that napatunayan natin na posible pang gawin. So, at isa pa nating dahilan kung bakit natin ginawa natin is nga gusto natin makita yung epekto ng climate change sa Bulacan. Ang sabi, while globally mga 2 to 3 millimeters yung pagtaas ng tubig, sa Bulacan it's about 7 to 8. So mas mataas dahil sa marami reason, hindi lang sa climate change because of yung mga groundwater extraction, so yung mga inefficient flood control project at saka yung mga soil erosion. So, ito yung mga dahilan at ito yung isa sa mga dahilan kung bakit natin pinunta. So, nag-umpisa tayo actually sa may Malolos. Nakita-kita tayo sa may McDonald's. Pero maaga tayong dumating. So, we took the chance of exploring yung Malolos bago pa sumikat ang araw. So, nakita natin kung gaano kaganda yung cathedral at ang Baraswain Caves at nag-take tayo ng maraming videos at photos. Pagkatapos nakita-kita na nga sa McDonald's kung saan dumating yung mga members ng magjo-join sa atin. Doon nangyari ang briefing. After briefing, sumakay tayo ng tricycle sa may tapat mismo ng McDonald's para pumunta sa port ng Panasahan sa may Malolos. So, ito yung talagang sakayan para pumunta sa mga iba-ibang isla at iba pang mga coastal villages, barangay ng Malolos. So, ang Panasahan, we were able to rent a big boat na ginamit namin para ikutin ang mga coastal villages, barangay. So, from Panasahan, bumiyahe tayo ng Calero River. And then, nakita natin kung gano'ng ganda yung mga mangrove. Nakita tayo ng mga migratory birds at saka endemic birds along the way. At puna natin pinuntahan is yung ang isla ng Pamarawan. Isang isla na laging apektado ng pagtaas ng tubig at saka ng baha. Nakita natin kung paano sila namumuhay. Napuntahan natin finally yung simbahan ng Pamarawan. Kung Pamarawan, bungrahin naman tayo. Lumabas tayo ng Manila Bay. At for the first time, nakita natin ang ginagawang construction
para sa gagawing bagong Bulacan International Airport ng project na San Miguel. So, nakita natin yung mga reclamation project at saka yung mga activities. Excited na ako. So, very soon dito na tayo sasakay papunta sa iba-ibang destination sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. From this, nakita naman natin yung Torres Island, yung tinatawag na Santo Niño Church na ngayon is ruins na. Ito yung again naapektuhan ng pagtaas ng tubig. So, ito is abandoned na at saka ruins na. At maganda yung nakita natin. Sayang lang at wala, dati ito is konektado sa mainland, pero ngayon is nasubmerge na sila sa tubig dagat. So, from Torres Island, ang punisnahan natin mismo naman ay yung isang ancient island na nabanggit sa Laguna Copperplate at Murillo Villarnima. Ito ang Binuangan Island. So, napasyalan natin, nakita natin ang kanilang mga pamumuhay sa isla na based mostly sa pangingisda. Nakita natin yung simbahan at napasok natin yung Nuestra Señora de Salambao at ang babait na mga batang sakristan na pinapasok tayo. And then, hindi natin alam sa may labas pala ng simbahan na andun yung mga bells ng 7 islands na nawala. 7 islands. 7 simbahan na nawala sa may lugar na to sa Barangay Taliptip at saka sa Ubando. Nakita natin na ito ang natitira na lang sa mga naglahong mga simbahan at kapilya na kinain na ng dagat. So, napuntahan din natin ang Parola. And then finally, nakatawid tayo, nakakross tayo ng Ubando, pumunta tayo sa Peaceport. Kumain tayo sa McDonald's yata yun na masarap na ano. And then, pinuntahan natin na magandang simbahan ng Ubando. Natutuwa ako dahil ito yung dating paraan ng pagbibiyahe from Malolos to Ubando by boat at nagawa natin yan. So, from Ubando, bumalik tayo ng Malolos ulit sa Panasahan Port. So, natutuwa ako na nagawa natin to first time itong Malolos to Ubando by boat at napuntahan natin ng mga isla at saka mga lugar na slowly naapektuhan ng pagtaas ng tubig dagat. At for the first time nakita din natin yung ginagawang construction sa San Miguel. So maraming kakaibang adventure usually ginagawa natin tulad na ito. At I'm glad na na-accomplish natin to. Isa lang pangarap to at ngayon naging realization na magawa natin to. So again, salamat sa pagsama sa atin sa ating kakaibang adventure, Travel Warrior. And until the next vlog, see you soon.